Magandang araw sa iyo, munting mag-aaral. Ako nga pala si Binibining Rene bilang isang guro sa hinaharap. Ngayon ay ibabahagi ko sa iyo ang reading booklet na aking gawa na original na ilustrasyon gamit ang aplikasyong Canva. At ang pamagat ng aking reading booklet ay ang Marangyang Pamumuhay. Ito nga pala yung booklet na iyon. At upang simulan ang pagbabasa nitong aking reading booklet ay hayaan mo kong basahin ang dedigasyon na ito. Ang reading booklet na ito ay inihandog ko sa mga kabataan ng lungsod Naga, mga kabataang Bicolano sa lungsod Naga, na lumaking may mabuting asal at may pakinabang sa ating lipunan. At sa pagbasa, para sa iyo ito, Bicolanong kabataan. Mahilig ka bang magbasa o libangan mo ba ang pagbabasa? Sana magustuhan mo ang kwento ng booklet na ito. Ang kwentong ito ay tungkol sa pamumuhay ni Hamlet na kilala bilang mayabang at parating nagwawaldas ng pera sa iba't ibang luho at bisyo. Na isang araw ay ang pagdating ng bagyo ay ang makakapagbago ng kanyang buhay at pag-uugali. Sana matutunan mo na ang kahalagahan ng pagbabasa. Marami kang matututunan sa pagbabasa. Yun din ang mga aral na mapupulot mo sa mga aklat na tulad nito. Kahiligan mong magbasa ng mga aklat upang lumaki kang maraming alam at makapagtapos ng pag-aaral. At pagsisimula ng ating pagbabasa ng reading booklet na ito. Sa pagbabasa, sa sitio Inarawan, ang pangunahing pamumuhay ng mga mamayanan ay ang pagsasaka. Kanilang ani tulad ng palay, kamote, kasaba, patatas, abaka at iba pa ay ibinibenta nilang bilang produkto at ito rin ay kanilang kinakain sa pang-araw-araw. Sila ay namumuhay ng payak maliban kay Hamlet, na isang lalaki na ubod ng yaman dahil lamang siya'y may magarbong sasakyan, malaking bahay, mga alahas sa katawan at sanay sa pagkain ng mga prosesong pagkain o sa mga restaurant. Kilala siya ng mga mamayanan bilang gastador sapagkat kaniyang pera ay winawaldas sa mga bisyo at luho na hindi kapakinabang na mga bagay. Imbes na itabi ito at gamitin lamang kung kinakailangan. Siya rin ay pinangalanan bilang Hambogliit. Isang araw, habang si Aling Myrna ay nagtatanim, nakita niya si Hamlet na nakadungaw sa bintana ng bahay na ito. Nilapitan niya si Hamlet at binati. "Magandang araw, Hamlet," sabi ni Aling Myrna. Animoy walang modong sinagot ni Hamlet si Aling Myrna. Ano naman ang maganda sa umaga kung amoy araw at ang dumi-dumi mo tignan? Kung ako'y sa'yo'y itigil mo na ang pagtatanim ng palay. Gayahin mo ako, malinis tignan at amoy malinis, sapagkat hindi ko inaaksayahan ang buhay bukid. Sagot naman ni Aling Myrna,
Kung ititigil ko to, wala kaming kakainin ng pamilya ko sa oras man ng peligro. Mas maigi nang magtanim ngayon sapagkat hindi tayo nakakasiguro sa panahon na sa mga sumusunod na araw. Saka, bahagi ng pagtatanim ay ang madumihan. Saan ka naman nakakakita na nagtatanim na kailinis ng damit, di ba? Walang naging sagot si Hamlet at bigla niya na lang sinara ang bitana at iniwan si Aling Myrna. Mula noon, hindi nagbago si Hamlet. Ganun pa rin, waldas dito ng pera, waldas doon. Bili dito ng mga alahas, pili doon ng mga gadgets. Sugal dito, inom ng alak doon. Marahil na siya ay nagtatrabaho sa isang kilalang kumpanya, ay wala siyang alinlangan sa paggastos ng mga kanyang sahod buwan-buwan. Isang gabi, may importanteng anunsyo sa telebisyon na nagsasabing magkakaroon ng malakas na bagyo at apektado nito ang sitio Inarawan. Kasabay nito ay ang pag-aanunsyo ng kumpanyang pinagtatrabahuhan ni Hamlet na wala muna silang trabaho at inabisuhan silang maghanda na lamang sa pagdarating ng bagyo. Alam ni Hamlet na bihira lamang bagyuhin ang lugar nila, kung kaya't konti ulan lamang. Kung kaya't hindi siya naghanda sapagkat inaasahan niyang hindi naman magkakaroon ng bagyo. Dumating ang araw na unti-unti nang bumuhos ang ulan. Kampante pa rin si Hamlet sapagkat may iilang instant noodles at mga chichirya siya sa kusina. Ngunit dumating ang ikatlong araw na pag-ulan ay lumakas na ito na siyang bagyo na tawagin. Dumating ang mga leader sa sityo at ang buong sityo ay inabisuhan na magsilikas ng bahay ang mga mamayanan at pumunta sa evacuation center. Noong una ay ayaw iwan ni Hamlet ang bahay sapagkat marami siyang maiiwan na mga alahas at kanyang mga luho sa buhay. Ngunit dahil sa paghihikayat ng kanilang leader at sa gutom ni Hamlet, ay sumama siya sa kanila. Dahan-dahan ni Hamlet, dala-dala ni Hamlet ang mga alahas at luho niya sa buhay. Pagdating nila sa evacuation center, dali-dali niyang inilabas ang mga alahas at gadget niya upang ipagpalit ito sa pagkain na mayroon ng ibang mamamayan. Ngunit dahil sa bagyo ay wala ni isa ang gustong ipagpalit ang kanyang naimpok na mga pagkain na mga inaalok ni Hamlet ang mga alahas at gadget. Meron akong ritong mga alahas, magaganda ang mga ito. Ito ay purong ginto at pilak. Ibibigay ko ito sa inyo kapalit ang pagkain ninyo, sabi ni Hamlet. Wala ni isa ang lumapit kay Hamlet upang bigyan siya ng pagkain, sapagkat sapat lamang ito sa kanilang mga pamilya. Nang makita ni Hamlet si Aling Myrna, agad nitong nilapitan siya. Aling Myrna, ito, mga alahas ko. Bagay ito sa iyo. Kunin mo na at bigyan mo ako ng iyong mga pagkain, sabi ni Hamlet. Ito na nga ang sinasabi ko sa iyo, na darating ang araw ng peligro at ito na yon. Nakita mo, ako'y nagtanim dahil hindi ako naging kampante sa buhay.
aniya ni Aling Mirna. Halos umabot ng ilang araw ang paghagupit ng malakas na bagyo sa sitio Inarawan. Gayon din ang kagutuman na nararamdaman ni Hamlet. Yakap-yakap niya lamang ang isang balot ng mga alahas at gadget habang iniinda ang gutom at lamig ng panahon. Matapos ang ilang linggo, natapos na ang bagyo at lahat ng mamamayan ay nagsibalikan sa kani-kanilang bahay. Ngunit laking gulat ni Hamlet nang makita niyang ang kaniyang bahay ay binagyo. Ang loob ito na animoy nilimas ng magnanakaw ang lahat ng mga kagamitan sa bahay at mga luhong kinaiingatan ni Hamlet. Naiyak si Hamlet at nilapitan siya ni Aling Mirna. Hindi masama ang maghangad ng marangyang buhay, ngunit ang sobrang pagmamahal sa mga bagay na panandalian lamang ay siyang dahilan kung bakit naging masama ang karanasan natin sa buhay. Dagdag pa nito, ang totoong marangya ay malaya sa anumang bagay. Gayon din ang kakayahang mamuhay ng payat. Moral: tayo ay may pag-uugaling one-day millionaire bilang isang mga Bicolano. Bili dito, bili doon. Matuto tayong mamuhay ng payak at mag-iipon sapagkat hindi lahat ng mga bagay na ating kinaingatan ay ang siyang sasalba sa atin sa oras ng peligro. Gayon din ang pagkatuto ng mga pangunahing kasanayan sa buhay, tulad na lamang ng pagsasaka. Yun ang kinatapusan ng ating kwento na pinamagatang Ang Marangyang Pamumuhay. Ngayon naman ay sa booklet na naka lagay rin dito sa reading booklet na ginawa ko ay ang simpleng pagsusulit lamang. Ang unang bahagi ay ang bokabularyo. Ang bokabularyo ay mayroong 5 bilang na ang bawat isa ay may 2 puntos. Ang unang salita ay panuto muna. May mga salitang malalim at may partikular na kahulugan na nabanggit sa kwento. Piliin ang letra na pinakamalapit na salita base sa gamit nito sa kwento. Sumangguni sa bilang ng talata sa loob ng panaklong. Ang unang salita sa bokabularyo na inyong hahanapin ay ang salitang hanap buhay. Ito ay makikita sa talata 1. Ang ikalawang namang na salita ay ang gastador. Ito ay mahanap sa ikalawang talata. Ang sumunod naman ay ang salitang anunsyo na makikita sa talata 5. At ang sumunod naman na salita ay ang salitang luho na makikita sa talata 8. At
Ang panghuling bilang para sa bokabularyo ay ang salitang peligro na makikita sa talata 12. At matapos ang pagsagot ninyo sa 5 bilang sa bokabularyo ay meron namang sumunod na pagsusulit na pinamagatang pag-unawa. Panuto. Basahin ng mabuti ang mga tanong at piliin ang titik na pinakatamang sagot. Meron ditong 10 bilang ng kailangan ninyong sagutan. Ang unang tanong ay sino ang pangunahing tauhan sa kwento? Piliin ang tamang sagot sa mga sumusunod na pagpipilian. Pangalawang bilang ay saan lugar ginanap ang pangyayari ayon sa kwento? Isulat ito sa mamaya. Papakita ko kung saan ninyo isusulat yung ang inyong mga sagot. At sumunod naman ay ano ang pangunahing dahilan kung bakit tinawag na hambog liit sa kwento si Hamlet. Sumunod naman ay paano naiiba si Hamlet sa ibang mamamayan ng sitio Inarawan. Sumunod naman, anong nangyari sa pagiging kampante ni Hamlet sa kanyang pamumuhay sa kwento? Sumunod, sa tingin mo, bakit mahalaga ang pagiging handa sa anumang oras at hindi laging kampante sa buhay ayon sa kwento? Sumunod ay ang sumasang-ayon ka ba sa pamumuhay ni Hamlet na parating nagwawaldas ng pera sa mga bisyo at dugo tulad ng naipakita sa kwento? Sunod, anong klaseng pag-uugali ang naipakita ni Aling Merna sa kwento? Ang sumunod naman ay ano pa kaya ang isang magandang pamagat sa kwentong iyong nabasa? At sunod, ano kaya ang isa pang magandang kahihitnatnan ng kwento? At matapos ang 10 bilang para sa pag-unawa ay mayroon na sumunod na pagsusulit na tinatawag na crossword puzzle. Panuto. Hanapin ang mga nakatagong salita sa kahon sa tulong ng mga pahiwatig o hint na nasa ibaba ng mga ito. Sa pagbasa. Una ay ang pangunahing hanapbuhay ng mga mamayanan. Pangalawa, pinangalanan bilang blank liit. Sumunod, ito ay tawag sa naririnig sa telebisyon na nagsasabing magkakaroon ng malakas na bagyo. Sunod, panatag ang loob. Sumunod, nakukuha buwan-buwan dahil sa pagtatrabaho. Sunod, panganib. Pangalan ng sityo, pangalan ng isang lalaki na ubod ng yabang. Tawag sa mga taong walang sawang pagwawaldas ng pera.
ginto at pilak na mga kagamitan. Ang mga salitang mahahanap ninyo sa crossword puzzle ay makikita naman siya sa kwento mismo na ating binasa kanina lamang. At matapos ninyong sagutan yung bokabularyo, pag-unawa at itong palatinigan o yung crossword puzzle ay mayroon naman kayong aktibidad na inyong gagawin na nasa sa inyo ang kung paano mo siya gagawin sa pamamagitan ng critical at creativity mo bilang isang mag-aaral. Panuto sa pagbabasa nito. Bilang isang estudyante, kailangan maaga pa lamang ay alam mo na kung gaano kahalaga ang maging mabuting tao at mamayanan ng lipunan. Matutong mamuhay ng simple o naayon sa pamumuhay. Ngayon din ang pagkatuto sa paggamit ng pera sa tamang bagay at panahon. Ngayon, para matuto kang mag-impok, gagawa ng sariling alkansya. Maaaring gumamit ng luma o mga hindi na ginagamit ng mga sumusunod. Diary o mga lumang papel, chipboard o karton na maaaring hingin ito sa mga tindahan na malapit sa inyo. Sunod ang gunting, glue, pentel pen, ruler, at iba pang mga bagay na pang-dekorasyon na gusto ninyong na maaari ninyong gamitin sa paggawa ng alkansya. Sunod naman ay ang ikalawang papel mula sa hulihan ay ang sinasabi kong worksheet o sagutang papel na kung saan dito ninyo ilalagay yung mga sagot. Nariyan yung sa unang bahagi o sa taas parte ng pahina na ito ay ang pangalan. Isulat rito sa itaas na ito ang inyong pangalan at sumunod ang paaralan kung saan kayo nag-aaral at gayon din ang inyong edad. At sa parteng ito ay dito ninyo isusulat ang sagot sa bokabularyo. Dito naman sa kabila ay ang mga sagot sa pag-unawa. At dito naman sa palatinginan ay yung pagguhit ninyo o yung sa crossword puzzle is yung pagtala ninyo para mahanap ninyo yung mga salitang mahanap ninyo dito na nakapaloob dito. At maliban sa pagguhit sa gitna ng mga salita ay kailangan ninyo ring isulat dito sa ibaba yung mga salitang inyong mahanap na base doon sa mga pahiwatig na nakalagay kanina doon sa unang mga pahina. At yan lamang para sa aking reading booklet. Sana ay magustuhan ninyo o magustuhan mo ang aking munting aklat na isinulat para sa
katulad mong mag-aaral. Yan lamang at maraming salamat.